Sige, yung sabi nga natin, yung pag-dismantle ng fronts, ang kailangan mo i-dismantle, yung mass base. Hindi siya equal, pero yan yung More critical? Hindi, kasi hindi naman yung front kasi, hindi yan mabubuhay kung walang yung mass base. Okay. Diba? Dalawa, magkaiwalay siya, pero may relasyon. Magkaiba Kumbaga, kambal. Oo. Kasi yung front is a committee ng partido, organization ng politiko-militar, sila, yung front. Tapos, ng scope ng area. Tapos ito, nabubulang ito, napapalakas, depende sa mass base. Depende sa masa. Depende sa mga baryo, sa lawak ng baryo, at sa lakas ng mga organisasyon masa sa isang baryo. Ngayon, kung gusto mo itong ma-dismantle, i-dismantle mo yung mass base. Tulad ngayon. Actually, wala na yung France eh. Kasi wala nang mass base. Mayroon mga tao. Tao-tao lang yan, sabi ko. Yung front. Yung quality. Wala talaga. Tapos yung front kasi mayroon yan. May requirements yan. Sa dami ng kadre, sa dami ng tao, sa dami ng area. Ngayon, isang squad na lang yan. Front level. Ibig sabihin, wala talaga. Dahil bakit? Nawasak natin yung area. Ngayon, yung pagwasak natin sa area, nung nandun pa ako, talagang nagkaroon ng mga SOT, di ba yun? SOT, CMO, na mga activity. Na ang isang activity doon, yung kino-confront yung mga leaders. Kino-confront yung leaders, in-identify, kino-confront para hindi na magsuporta. Yung iba naman, epekto ng iba, imbis na magpaabot sa naghanap na tropa, lumayo at sumama sa MPA. Kaya nagkaroon ng aklop. Yung sabing aklop? Hindi, bago daw yan dito sa Samar. Pero ano ba yung... Hindi yan bago. Okay. Sa panahon ni Palparan, mayroon na yan. Way back 2005, Palparan time. Kasi nung yung mawanted yung mga tao, hindi lang tao yan ha, hindi lang tatay, minsan pamilya pa buo. So, nagtatago sa sa isang lugar. Tapos yung iba na sumasama sa MPA. Kaya nangyari. Pilit na pilit yun. Tapos, bilang pagwasak o pag-dismantle ng political organization sa mass organization, parang binuwag ito. Kasi nga, nabuwag na yung mga leaders, wala na. Ibig sabihin, buwag na ito. At saka wala nang activity yung masa. Wala nang activity yung organization. Kaya ibig sabihin, buwag na. Ang ginawa, nagtayo ng bagong organization. Yung tropa, yung CMO team. Nagtayo ng mga organization. Tapos, sila ang pumili ng mga dapat officials. Tapos at the same time, mga member na yung ibang tao dyan, kung ilan. Tapos, tinulungan nilang magparesto sa doli. Iba pang legalities. Talagang tumulong nag-import yung tropa, yung CMO team. Magpa-register para sa kanilang people's organization. Nung nandoon pa ako, nangyari na yan na pagwasak, pagtayo ng bago, pag-legalize. Ang reaction doon, ang komentaryo, yung iba, itinayo ng sundalo, yung organisasyon. Pangalawa, dahil sundalo nga at mayroon pang mga MPA, tsaka membro yung iba ng organisasyon, hindi masyadong aktibo. Sa pangalan lang, parang pilit na pilit. Pilit lang. Okay lang. Yun, ibig sabihin, hindi natin nakamit yung talagang pagbubuo ng alternative organization. Kasi, winasak mo yung organization, pero hindi mo pa nawasak dito. Kasi iba yun, di ba? Wasak yung organization, walang activity, pero yung pag-isip ng tao, nandoon pa rin yan. Na yun yung pinakamahirap. Yan yung critical pa natin nagawain. Tapos, nangyari yun.
hindi nag-active yung tao. Kung ako lang, nandito na ako ngayon dahil nalaman ko yung intention ng iipit, tsaka yung reaction naman doon. Ang dapat, hindi mo siya winasak. Transform mo lang yung organization. Sabi, Magkaiba ba yun? iba. Kasi yung transformation, mas focus siya dito. Hindi sa organisasyon mismo as a unit. Pero same membership yun. Oo. Kaya lang, matrabaho talaga at saka depende sa kalidad din natin team mo. Di ba? Siyempre, mag-matter yan eh. Bawa, una, identify natin yung mga leaders. Tapos, pag-aralan natin, tapos gawat. Kasi mayroon tayong mga pulong-pulong, mayroon tayong, huwag natin hanapin. I-identify lang natin. Iba kasi yung paghanap tsaka pag-identify. Pag-identify, makilala mo lang. Pero pag hinahanap mo, saan ang bahay ni ano? Iba na yan. Katakbo na eh. Nandun pa sa pag-isip niya na aktibo akong nagdadala ng bigas, aktibo akong membro ng YM. Kung hanapin ka bang sundalo, equals? Maano ka na, matatroma ka. Oo. Guilt feeling, wanted ka, takas ka, takbo ka. Kaya yun yung nangyayari. Kaya maganda, identify mo, tapos, pa-identify yung mga leaders, lalo yung mga key. Yan ang pwede natin i-target for na kaibigan. Kaya natin i-involve sa activity. Pulong-pulong tayo. Anong magandang gagawin sa baryo? Si Juan yung na-identify tayong leader. Juan, Manuwan. Ano maganda sa tingin mo dito? Yung ganyan. Di ba? Parang ini-involve mo dandahan. Wala kang sinasabing ano. Wala. Parang involvement for development. Hindi ka nag-share ng ano. Sari hanggang sa paano natin sila dandahan. Nandun na sila, baka pwede nang mag-next level. Ano na yung, pwede nang pag nabuna yung relasyon, pwede nang dadan. Diba? Baka member ka ng YM noon? Noon pa man, di ba? Gaganon ka na. Noon. Approach nga eh. Approach. Gradual approach. Hindi yan kagad yung issue. Yung parang unahin mo muna yung sa atin. Yun. Katapos noon, di dandahan na. Hanggang sa, ang maging epekto noon, epekto sa MPA, kung bago yung organisasyon na tinayo ng sundalo, mas gusto yung MPA. Kasi alam nila yung mga tao hindi mag-active. May ilan pero mapilitan. Pero kung ang masang dating walang bagong organisasyon at kumikilos para sa gobyerno, para sa project or what, mag-isip pa yung MPA. Baka sabihin pang naagaw na sa atin yung masa. Ganon. Pwedeng pa ganun yan. Kasi psychological nga eh. Psychological. Ako kaya nasabi ko nito noon sa division, mga ganong approach. Na much of ang protracted war is psychological war talaga. Ideological, political, organizational, militar, pwede din psychological. Ang psychological kasi doon, hindi naman psychological, pero mas papasok yan political education. Doon Parang malalim tayo. yung pagbabago sa kanyang pag-isip, doon mo diyan sa political. Pagmulat. Which is kung mulat, pag namulat, sa experience mo, pag namulat yung isang tao, matagal mo siyang idimulat. Di ba? Ako, bigla mo siyang isara. nag-MP ako, pero sa tabi nga, internal naman mapagdesisyon eh. Hindi naman yung labas eh. Yung panloob mismo. Yung internal ako, baba ko. Namulat ako. Pero nagproseso yan bago tumaas yung aking ideological understanding sa movement, sa revolution. Na tumagal. Ngayon, kung sa ano lang, sa pag-isip ko, ideologically, parang halos, parang alam ko yung revolution. Yung standard, kumbaga. Pero dahil nga sa pag-isip ko rin na dapat yung pag-isip ko rin nakabatay rin sa konkretong nakalagayan. Kaya pwede na magbago ito dahil sa konkretong kalagayan niya yun. Hindi ko sabihin, mananalo yung revolution kahit alam kong 10 na lang. Mali na yun sa principles.
isa sa principles na concrete analysis based on concrete condition. Di ba? Kaya yung sa ano, yung sa psychological, sabi mo sa akin 25 years hindi lang, 25 years ako. Bakit ako ganito ngayon magsalitaan na? Bakit sabihin, baka nagluloko lang ako. Sabi ko nga, panloob yung mapagdesisyon. Nag-full time ako na hindi ako pinilit. Wala sa akin. Wala talaga. Self-decision ko yan. Kaya, kaya ko rin mag-decision ng sarili ko. Kasi ako, sabi ko nga, I never compromise, I change. Nag-change lang ako. Kasi nga, sabi ko, ang prinsipyo, kung sa paniwala ko noon, eksakto, kung gagamitin ko sa sarili ko na pagpapaunlad, okay lang. Pero kung gagamitin mo ulit sa paglaban sa gobyerno, yan ang mali. Baba, mga disiplina ng hukbo. Sa disiplina ng hukbo, bawal mag-inom. Kasi wala talaga inom, hindi ka talaga nakainom doon. Pero kung gagamitin mo dito ngayon, nandito ka sa labas, hindi ka inom, di? Actually, mga benefits yan. Kaya sabi nga sa mga bagay, baka dipin sa gamit. Ako, honestly, sabi ko, sir, nandun pa yung gamit, pero hindi ko na siya, wala na ako. Gusto ko ng bagong buhay. Na biglang gano'n biglang, hindi, kasi nung na-capture ka, sige, ano mo nga yung ano yung transformation naman na utak mo. Di nauli ako. Di, siyempre, bago ako makarating dito, siyempre, may ano yan, sa akin, epekto yung nangyari sa akin. Dapat galit kung ano. Pero, pagdating dito, nandun ako. Una sang humarap sila, sir. Parang, ako kasi yung first impression last ako, yung parang, alam mo, ako iba, isip, kung magustuhan na kita sa umpisa pa lang, forever yan. Pero sa umpisa pa lang, pag hindi kita magustuhan, forever yan, wala kita, kahit bahala ka sa buhay mo. Ganun ako mag-isip. Nung makita ko si sir, talagang, una ko yung feel ko na sincerity. Ibig sabihin, napasalamat ako na buhay ako, tapos nung makita ko siya sa how they treat me, sabi ko, buhay ako. Kasi parang parang yung pag-isip ko na pagbabago, may pag-asa. Tapos, ang sumunod niyan, yung kanilang support sa akin. Talagang materialize yan. Mula sa kaso ko, sa pagbisitan pamilya ko, yung pagpunta sa pamilya, yung araw-araw dito na buhay ko. Yung parang napipil mo yung support na hindi ka pinababayaan, kumbaga. Kasi yun yung gauge mo talaga na totoo ba tong kausap ko, di ba? Oo, yun talaga. Kasi gusto kong tao ako, pero gusto kong tao. Yun talaga yung unang pagbabago. Sabi ko nga, ganun lang talaga. Hindi ako komplikado mag-isip. Basta, bait kayo, hindi talaga ako. Wala na. Tapos, mula noon, Tapos, yung aking mga line, ako ba nag-isip nga sabi ko, sir, puntang ko yung aking kapatid sa Katarman. Kailangan ko makausap. Bakit punta ng mga organization na ng mga human rights. Pero hindi naman siya active. Sino? Yung kapatid mo. Hindi. Mga ano ko lang. Pagdating ko, kasama ko yung tropa. Sabi ko, pag may pumunta sa inyo dito ng mga human rights or what, sabihin nyo lang, okay na siya. Yun. Buti lang naunahan ko. Kundi, rin siya, agitate din siya. Hindi, mabubulabo ako dito. Pupunta na hanapin ako dito. Ako talaga nung tumulong din ako, paano rin. Paano yung pag-snap ng ano mo? Kasi hindi mo naman sinurrender yung buhay mo, sinurrender mo lang yung yung paniniwala. Hindi rin. Ako, yung pagbabago ko, sabi ko nga, siyempre, wala na ako involvement. Wala na ako. Wala ka namang kasalanan din sa dati mong organisasyon. Talagang captured ako. Captured tayo. Sabi ko nga, pwede itong i-capitalize yung pagka-captured ko sa programa, sa pag-promote ng programa ng gobyerno. Hindi lang yung nag-surrender. Pati yung nahuli, kaso, binulungan ako.
Tapos ngayon, naghahanap buhay ako. Mm. Kasi dito, isang beses lang ako nakatanggap lang naman ng iklip o yung AEK. Mm. Kasi hindi ako nag-demand ng support. Kung mayroon, okay. Kung wala, okay lang. Ganoon lang ako eh. Hindi ako nag-demand kung mayroon. Basta importante, buhay ako. Yun lang. Tapos nasa bahay ako, may tindahan ako doon. Tapos nag-iingat din ako, siyempre interior yan. Pero sabi nga ni Sir, mag-ingat ka kasi na baka atasan ka, nagsibakan ka ng dati mong makasama. Mm. Sabi ko nga noon, hindi ako natakot sa IFP noon. MP pa ngayon, alam ko yung may na. Di ba? Tapos pangalawa, sabi ko, nag-ingat din ako. Nag-aral din ako. Kasi tumutulong din ako sa pag-aral. Hindi rin para sa sarili ko lang. Kaya yun, yung bang yung pagbabago ko talaga, ang ano ko lang naman, yung hindi ko siya ginagamit na para sa iba. Sa sarili ko na lang na interest. Kung mayroong mga maganda, yung sa kalamang ko, sa akin na lang yung kalamang ko. Pero sa pagbabago ko, sinishare ko ito sa maraming paraan. Bakit kailangan mong i-share yung pagbabago mo ngayon? I mean, ikaw ang most senior na bumaba dito sa Samar Island eh. Di captured ako ano. Tapos, ngayon, ang pangalawang punto naman, totoo yung sinasabing pagtulong ng gobyerno sa mga nandito sa labas. Na-prove mo yun? Na-prove ko yan. Prove yan. Di ba nawala yung kaso ko? Livelihood, tinulungan ako. Hindi man ako inanong lalo. Mga ganun actually, yung bandila ko doon, hindi yung pag-captured ko. Yung tulong sa akin ng gobyerno. Na yun ang gusto kong iparating sa mga tao na may kaso ako. Huli ako, hindi ako inano, binuhay ako. Pangalawa, may kaso ako, tinulungan ako. Pangatlo, sinuportan ako sa pagkita ng pamilya ko. Tapos yung mga livelihood. Yun. Enough na sa akin yun. Pero, nagbagong buhay ka, nagbagong pamilya ka. Kwento mo nga yung family life mo before, during, and then yung ano na. May asawa ko, may 2 anak kami. Tapos along the way sa aking bilang full-time, madalang kayo magkita. Dumating sa punto na may 1 taon, nag-umpisa sa 1 taon, 2 taon, 3 taon, 4 na taon, 5 taon, 6 na taon, 5 taon. Ganun. Tapos minsan nakakapunta ko, 1 week lang yan. Including the travel, baka 10 days lang yan. Lahat yan, por pareho yan. Tapos, sa tagal ng panahon, parang sabi nga ng misis ko na, parang walang mangyayari sa atin nito. Saka sa akin din, parang parang wala nang chance tayo mamuhay pa ng normal tulad ng dati. Kasi talagang buong-buong loob mo sa Kasi focus. Maliban doon sa nandun na ako, at saka yung paniwala ko, parang hindi ako mabuhay eh. Kasi at that time din, may pinatay na mga retirees. Na mga retire na nag-retire sa movement dahil matanda na, pero mga pinatay ng trupa. 2 mag-asawa yan. Kaya yun nakadagdag. Baka ayaw ko na rin. Dito na lang. Pariling mamatay dito, mamatay doon. Kung baga. Di ba? Yun yung kondisyon. Yung bakit nag-isip ko na. Tapos, yung asawa ko, nag-usap kami na sabi niya, maghanap ka lang ng iba na makasama mo. Kasi kami dito na lang. Yun. Anong taon yan? Tapos wala na. Naging binata ko. Actually, hindi naman sa usap na namin binatay. Muna nang mag-MP ako, palagi na ako man nag-iisa eh. Isang matulog, isang kumain. Di ba? Nag-iisa na ako palagi eh. Hindi man yung... Tapos, nung mahuli na ako, doon na napuntahan ko yung dati kong kakilala sa isang barangay. Nagtatanong ako kung okay lang. Tungan natin yung kung aking noon sinabi na may gusto ako, why not? Yun, nagkaliging kami, tapos siyempre, may hanap buhay siya. Ako wala pa masyado. Kaya tumutulong lang ako sa kanya actually. Back up lang. Pero bala ko rin talaga magkaroon ng sariling
hanap buhay na akin talaga para makakontribute sa kanya. Kasi hindi naman sa insecure ako sa kanya. Siya may power eh. Economic power, ako wala. Financial power. Hindi naman ako insecure. Kasi mayroon nila akong baga potential. Kaya lang, naghanap pa ako. On my own. Para sa edad mo at 64, wala ka naman kasing regrets eh. Pero parang nagbabagong buhay ka na at 64. Kaya nga sabi ko nga noon, yung natitira kong buhay, dahil sa haba ng panahon, inalang ko yung buhay ko sa revolution. Inalang ko naman yan para sa sarili ko, sa pamilya ko, at sa gusto ko. Kasi matagal na panahon. Matagal. Kaya ngayon, parang struggling pa rin sa sarili ko. Kasi hindi ako masarili. Yung parang, pag ibang mga problema, madala ko makasuggest, mag-isip. Yung pag sarili ko na, Hindi kasi nga, revolusyonaryo ka eh. Inuuna mo talaga ang tao. Diba? Problema ng tao versus problema mo, di ba? Kaya ngayon, yung isip ko, yung sarili ko na, lagi, paano ko maghanap buhay? Ano kaya magandang hanap buhay? Paano kaya ito? Yun na. Yun yung pinakamalaking reset. Nire-reset mo sarili mo kasi pinanganak ka na. Pinanganak naman tayo lahat na makasarili eh. Lahat naman tayo. Paano kumain, paano bumili sarili kong damit, magkaroon ng trabaho. Pero, revolusyon, pinukus ka para sa tao. Pero ang isang ko kasi, isang conviction ko sa buhay, sabi nga noon, nung nandun pa ko talaga, matas ang paniwala ko naman nalo yung rib, yung revolution. Kaya ngayon din nagbigay sa akin ng determination. Pangalawa, yung masa mismo na talagang malapit sa akin. Yung malapit sa akin kasi nga, naglilingkod ako. Kasi kung tulad ng iba na hindi naman yan napunta sa masa eh. Ako talagang mas gusto ko yung masa. Palagi kong gusto kong may resulta pag nandun ko sa masa. Pangatlo, siyempre, nakatulong ako sa pwersa. Yung pag-educate, yung pag-develop ng sarili. Yan siguro yung, parang sa akin tawag ito, consuelo ba? Yung motivation sa akin, na parang, sabi kong paglingkod sa masa, na paglingkod ko, may nagawa pala ako. Kasi iba yung naglingkod at sa paglingkod ko, wala kang naginawa. Parang wala kang, diretso ka na kasi walang ano sa walang mag-hold. So yung mga ginawa ko noon, yan ang nag-hold sa akin. Para manatili noon. Kaya yung yung sa ngayon, wala na talagang normal lang. God, family, plano sa livelihood. Wala lang Tapos dito naman, kung may mga activity, work ko na lang. Mga outreach, mo na to? Ito na yung mga talagang advocacy mo rin na Pero never sa mga high profile na tulad ng iba na mga talagang nasa award. Basta ako, putante, makatulong ako dito. Ito medyo mabigat na tanong, pero ano ang fulfillment mo rin, personal fulfillment mo na dinevote mo ang 25 years of your life mo sa revolution? Fulfillment. Kasi ayaw kong tanungin kung may regrets ka, kasi alam ko wala. Ako? Hindi. Siguro kung sa regrets, kaya ngayon nagtatanong na ako Ngayon pa lang. Paano ko yun nakaya? Ibig sabihin, medyo humahaging na may regret na ako. Mapasok sa akin. Pero hindi ko sabing regrets. Kasi nga, sabi ko nga sa isip ko, ako nag-decision yan Wala man sa akin nagpilit Dapat matured naman ako. Ibayin lang natin kung sa ibang mali. Kung minsan man sa sarili ko naging tama. Pero ngayon, nandito na ako, may pagbago. Iba na sa dati kong pag-isip na tama. Kasi, sabi ko nga, yung pinag-aaralan ko ngayon, yung aking pag-deradicalize, hindi lang sa sinasabi kong mali yung revolution. Yung facts ang sinasabi ko. Mula sa problema, protecting people's war,
in 57 years at sitwasyon ngayon, parang another 50 years. Parang ganun. Parang another 60 years o 100 years. Na realistic assessment mo na to, having come from the Tas inside. Konkreto yan. Mm. Konkreto yan. Mm. Hindi lang yan hypothesis. Mm. Pinagbasihan ko talaga yung yung strategic nangyari sa strategic direction. Mm. Tapos yung sitwasyon ngayon na Mm. talagang wala. Talagang umpisa. Parang umpisa ka sa 1968 ulit. Mas atrasado pa. Sana hindi papagod ang masa rin kung mag-reset pa. Or it may Depende capability. yan sa panlabas ng kondisyon. Ibig sabihin, depende yan sa partido. Mm. Sa leadership. Kasi ngayon, yung mangyayari sa movement, dahil nga sa bumagsak siya, maraming setback siya, scarcity of cadre, bumaba yung quality ng leadership, kailangan niyang magkaroon ng replacement. Mm. Ang sasabing replacement, pwedeng sabihin lang una, baka physical lang muna yan, physical level. Mayroong taong ipalit. Mm. Pangalawa, yung relatively may kakayahan naman. Kasi pag sinabing replacement talaga sa old, wala. Kasi mga 20 years kadre yan. Mm. Hindi man papalit isang taong pa lang na namulat, 2 taon, hindi pa yan. Hindi yan replacement. Parang lang, ewan ko lang kung anong sabihin doon, baka continuity lang. Mm. Parang ganun. Continuity lang sa structural requirement ng movement. Kaya, yung sasabing tawag dito, pag sa akin bago, yun lang yung nag-ano sa akin ng dirad. Yung sarili kong pagdidirad. Kasi may sarili kong pagdirad din kasi nakarinig ako rin ng pagdirad. Nagagagamit ko na rin yan sa iba na pagdirad. Sa mga activity dito. Mm. Ngayon ang pinakaano ko na, kasi ang tao, ang paniniwala, kasi kapag isip ang dapat mong banggain Mm. kasi yan ang nag-hold. Bakit siya nananatili? Maniwala at magsuporta sa revolusyon. Una, dahil sa problema nila. Ang problema nila dati, iba na ngayon. Umabot na yung programa ng gobyerno, nagbago na yung IEP. Isang kondisyon yan, programa ng gobyerno. Pangalawa, yung cultural situation ng tao, yung pag-isip ng tao. Dati, napakasimple ng buhay ng tao. Mm. Talagang buhay na buhay, yung sabing napabayaan, neglected, lahat. Mm. Ngayon, umabot na yung servisyo ng gobyerno. Kasi wala na. Parang, hindi na totally, walang nagawang gobyerno. Mayroon na. Mm. Mga tulay, project, relief, seeds, waiting shade, basketball, lahat na yan, di ba? Mm. Nandun na yan. Pangatlo, yung pag-isip mismo ng tao. Dati, walang kuryente. Mm. Walang TV, walang cellphone, lahat wala. Ibig sabihin yung tao, mag-isip doon, simple lang. Mm. Sabi ko nga, bahay, sakahan, revolusyon lang. Pero ngayon, nang magkuryente, nagka-TV, nagka-cellphone, marami na. Mm. Ibig sabihin, dagdag niya sa pag-isip. Marami ng inputs. Marami ng input, hindi na may entertain. Kasi mayroon na silang mapunta. Hindi gaya ng una na, kung dati wala na, revolusyon ang pag-usapan natin. Mm. Ngayon, may pista, may luto, may sabong. Ibig sabihin, magkipag-compete ka sa oras pa lang. Mm. Oras pa lang. Kaya, in terms of recovery ng community, mahirap. Bakit? Wala na rin yung mga old leaders dyan. Mga bago na rin yan. Napabago ang pag-isip. Kaya, kailangan mo talaga ng kadre na talagang mag-aaral sitwasyon, historically, culturally, politically, tapos mag-develop ng approach paano isasagawa niya muling pagkuha ng heart and mind sa tao. Hindi basta punta ka doon, malang asukal, Mm. kurap si Marcos, kurap si Duterte, Mm. magulo yung tapos, Mm. Wala nang ganun. hindi yan. Parang news lang yan eh. O yung strategic objective mo, na paano talaga bago yung pag-isip nila na revolusyon ang tamang solusyon. Tapos magkaisa tayo para itayo yung ating lakas,
kumilos tayo para sa sarili, para sa arbadong pagkibaka. Yun. Mahirap yon. Yan ang hindi magawa. Kahit paano mangyari, kahit mayroon doon napulong taga-UP. Oo, tao nandun lang, masaya lang yan, sama meeting. Pero yung direksyon mo, makitayo ka ng gobyerno, hawsyaw. Kasi sabi ko yung akin, alam ko yung takbo ng revolusyon, alam ko yung status, alam ko yung requirement, strategic requirement, alam ko yung present tactical situation ng movement, parang layo sa requirement. Kaya simulan mo na lang bumalik sa sarili mo. Sarili. Kaya yung aking pagdirad in 25 years, laging madali sa akin kasi yung ano sa akin, namaniwala yung revolusyon. Yun ang muna yung ano ko, binago. Na hindi pala ganun. Kasi nga, 57 years, hindi pa nakamit. Ngayon nag-umpisa pa lang, paano manalo yan? Yun ang kasimple lang. Yan ang muna nga ngayon. Kasi ang paniwalang tao, malakas yung movement. Manalo yung revolution. Yun lang namang dapat mong punto na dapat baguhin sa pag-isip ng tao eh. Sa paniniwala ng malakas pa, wala na. Ito, wala na. Makakuli na dati. Wala na. Yan ang isa. Ang second level, yung strategic, na 57 years. Namatay na ngayong unang mga leader. Kasi ngayon, wala nang mga leader. Tapos paano tayo manalo nito? Kasi yung masa, wasak. Tapos kanya-kanya na. Tapos nandun pa yung presensya ng gobyerno sa community. Nandun pa yung campaign ng, paano yan? Diba? Talaga mahirap. Pasalamat ka na nabuhay ka at natapos mo ang 25 years. Yan palagi yung ano ko. Kahit saan ako magpunta, una ko salamat, buhay ako. Tapos wala na. Hindi na ako nagdidiman. Sapat na yung buhay ako. Kasi kung buhay ka, may magawa ka pa. Kung patay ka na, wala na. Maraming salamat. Maraming salamat, Kuya A.